Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang mga kwentong may kinalaman kay Tata Estong. Kung first time nyo pa lang po narinig ang tungkol sa kanya, ay pwede nyo pong balikan ang playlist ni Tata Estong para masimulan nyo ang part 1. Part 7 na po ito ha, ipagpatuloy na natin ang kwento. Isang araw, abala sa pagtatanim ng karagdagang mga halamang gamot si Tata Estong nang may tumawag sa kanya mula sa labas ng gate. Iyon ay ang dalagang si Emma, kapitbahay niyang bagong lipat lang noong nakaraang buwan. May dala itong mangkok at isang Tupperware. Lutong ulam raw ang laman noon na pinadala ng kanyang ina. Pinapasok ni Tata Estong ang dalaga sa bakuran at kinuha ang dalang pagkain nito. Napansin ni Tata Estong ang itim na ribon na nasa bandang dibdib ni Emma. Tinanong niya kung sino ang namatay sa pamilya nito. Sabi ng dalaga na kapatid ng papa niya ang namatay at noong 1 linggo lang iyon. Lumungkot ang mukha ng dalaga na bahagyang humikbi. Paboritong uncle daw niya iyon at napakabait sa kanya. Kaya nalulungkot siya na maagang kinuha ng puong may kapal. Itinanong ni Tata Estong ang dahilan ng pagkamatay ng uncle nito, pero umiling si Emma. Hindi raw matiyak ng mga doktor ang sanhi ng pagkamatay nito. Ang ipinagtataka pa nila ay nangayayat daw ng husto ang uncle niya at parang natutuyong kahoy ang katawan nito bago namatay. Bahagyang natahimik si Emma bago nagpaalam na uuwi na. Hindi na nagtangkap ang magtanong si Tata Estong, pero tiyak niyang hindi normal ang naging kamatayan ng tiyuhin ng dalaga. Ipinagpatuloy na niya ang pagtatanim ng oregano, hilba, mayana at iba pang halaman na gamit niya sa panggagamot. Pagkatapos magtanim ay nagsimula na ring magsidatingan ang ilang mga kapitbahay na nais magpagamot ng iba't ibang karamdaman. May isang binatilyo na tinubuan ng ilang pigsa. Nahihirapan na ito sa pag-upo dahil sa 3 pigsa na nasa iisang pigi. Kumuha ng turmeric powder si Tata Estong, saka inihalo sa tubig na may katas ng pinakuluang luya. Hinalo niya iyon hanggang sa maging paste. Noong sakto na ang lapot noon ay ibinigay niya sa ina ng binatilyo at sinabing ito na ang magpahid at ang matitira ay iuwi at ipahid pa rin sa pigsa 2 beses sa isang araw hanggang sa tuluyan iyong pumutok at matuyo. Maaari pa rin daw silang bumalik kay Tata Estong kung sakaling maubos na iyong paste at hindi pa rin magaling ang mga pigsa. Ang sumunod na nagpagamot ay isang may edad na lalaki. Tinignan ni Tata Estong ang lalaki. Wala naman siyang makitang sintomas ng karamdaman nito. Wala ring maitim na aurang bumabalot sa pagkatao ng lalaking iyon. Kaya tinanong niya na lang kung anong karamdaman ang nais ipagamot. Sabi ng lalaki na sadya na raw siya nag-aalala sa kanyang ulo dahil mabilis ang kanyang pagkapanot. Baka raw lumipas lang ang 1 taon ay wala nang matira sa kanya na buhok. Baka raw pwede pang maremedyohan. Tinanong naman ni Tata Estong kung wala bang panot sa lahi ng mga magulang nito. Sabi naman ng lalaki na lahat raw ng tiyuhin niya, pati tatay at lolo ay mga panot din o iyong maagang naglagas ang mga buhok. Kahit gusto sanang sabihin ni Tata Estong na wala namang problema iyon, normal kasi iyon sa lahi nga nila. Pero hindi niya na lang sinabi dahil mukhang marami na rin ang nagsabi sa lalaki ng bagay na iyon. Ikinuha niya na lang ito ng tangkay ng aloe vera. Saka iniabot sa lalaki at ibinilin na gamitin ang katas ng aloe vera pang massage sa anit at ibabad ng 30 minuto bago banlawan. Maaaring dahil din iyon sa lahi talaga nila. Pero posible rin naman na stress ang dahilan ng mabilis na panlalagas. Pero ang mahalaga ay mabigyan ng bitamina ang anit para maging malusog.
kahit pa mapanot ito ng tuluyan. Nagpasalamat ang lalaki at nag-abot ng isang piling na saging bago umalis. May mga sumunod pang pasyente, mga batang may pilay, sipon at ubo. Hinilot niya lang iyon saglit, tapos binibigyan ng halamang herbal na nakatanim sa bakuran niya. Natapos ang buong araw na puro panggagamot sa mga simpleng karamdaman at kayang gamutin ng mga herbal na gamot na nasa bakuran lang din niya. Nakatanim ang mga nagpunta. Nag-inat-inat si Tata Estong para mabatak ang balakang na nananakit. Naghahanda na siyang magpahinga nang marinig niya ang tila nagkakagulo sa labas. Agad siyang dumungaw at nakita niyang may ambulansya sa bahay ni na Emma at nagkakagulo ang mga kapitbahay ng mga iyon. Nagmamadaling lumabas si Tata Estong para kumustahin ang kapitbahay. Dumaan sa harapan niya ang medical team at isinakay ang isang lalaki na nasa stretcher na halos butot balat na sa kapayatan. Napansin ni Tata Estong ang kakaibang anyo nito at ang aura na bumabalot sa lalaki. Patakbong lumapit si Emma at ang ina nito na si Mrs. Salvacion. Sa lalaking isinakay sa ambulansya, tinawag ito ni Emma na kuya habang umiiyak. Sumakay sa ambulansya ang kanyang ina at ipinaiwan si Emma sa isa pang kapatid nito na si Eunice. Tinanong ni Tata Estong si Emma kung ano ang nangyari sa kuya nito. Umiiling-iling si Emma at sinabing hindi nito naiintindihan ang nangyayari sa pamilya nila. Lumingon siya sa ate nito. Inaya nito si Tata Estong sa loob ng bahay para maikwento ang nangyayari sa kanilang pamilya. Pinaupo ni Eunice si Tata Estong sa sala sa kahinatiran ng pangmeryenda. Sinimulan nitong ikwento ang mga nangyayari sa kanila. Ang una raw na nagkasakit sa pamilya nila ay ang lolo niya sa ama. Unti-unti iyong namayat hanggang sa magmukhang tinuyo na punong kahoy ang katawan nito at unti-unting binabawian ng buhay sa higaan noong 1 taon lang. Ang sumunod na nagkaganon ay ang bunsong kapatid ng ama nila na namatay noong bago magpasko. Pagkatapos ay ang panganay na kapatid ng tatay nila ang namatay naman nitong 1 linggo lang. Hindi nila akalain na mangyayari rin iyon sa kapatid nilang si Simon. Hindi raw nila maipaliwanag ang kakaibang pagkamatay ng mga lalaki sa angkan nila. Wala raw maibigay na dahilan ang mga doktor sa uri ng sakit nila kung hindi malnutrisyon at imposibleng mangyari iyon dahil hindi naman daw sila naghihirap para magutuman at nakakakain naman sila ng masusustansyang pagkain. Tinanong ni Eunice kay Tata Estong kung matutulungan sila dahil pakiramdam nito ay parang hindi na pangkaraniwan ang nangyayaring iyon sa pamilya nila. Tinanong ni Tata Estong kung may kaalitan ang pamilya nito. Bahagyang naglumikot ang mga mata ni Eunice saka yumuko. Kumibot ang mga labi na tila may gustong sabihin pero hindi ito masabi. Siniko naman ito ng kapatid na si Emma, kaya kahit nag-aatubili ay nagkwento na rin sa albularyo. Nagsimula raw magkaganoon ang pamilya nila mula nang mahuli ng nanay nila ang tatay nila na nambababae noong 1 taon lang. Sinugo daw ng nanay nila iyong babae at ipinahiya sa mga kapitbahay. Hinubaran daw ito ng nanay nila at kinaladkad papalabas ng bahay na inuupahan ng tatay nila para sa babae nito. Nagpasaklolo ang babae at ang ina nito sa tatay nila para protektahan at ito ang piliin, pero hindi umawat ang tatay nila. Bagkus ay pinili nito ang pamilya nila at iniwan ang babae, pero patuloy pa rin ginugulo ang tatay nila. Nagpupunta pa raw iyon sa dati nilang bahay para magmakaawa sa tatay nila na ito ang piliin at iwan na ang sariling pamilya. Lumipat sila ng bahay para hindi sila matuntun ng babaeng iyon. Pero nahanap pa rin daw sila nito. Naalala pa raw ni Eunice ang sinabi ng babae
Habang nagsisigaw iyon sa tapat ng bahay nila, namamalasing daw ang pamilya nila at lahat ng lalaki sa kanilang lahi ay magdurusa. At doon na nagsimula ang pagkamatay ng mga lalaki sa pamilya sa side ng kanyang tatay. Lumipat daw uli sila nitong huli para iwasan ang babae ng tatay nila na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila tinatantanan. Hindi raw naniniwala ang tatay nila sa sumpa at nagkataon lang ang lahat. Pero sa tingin ni Eunice ay hindi simpleng pagkakataon lang iyon, lalo na at pati kapatid nilang lalaki ay nagkasakit na rin. Alam daw ni Eunice na mahusay na albularyo si Tata Estong, base na rin sa kwento ng mga kapitbahay nila. Kaya humihingi siya ng tulong na pagalingin ang kapatid nila. Sinabi ni Tata Estong na gusto niyang tulungan ang mga ito, pero kailangan ng kooperasyon ng mga magulang nila. Lalo na ang ugat ng sumpa na ang tatay nila. Hinanap niya ang tatay ng mga ito para makausap, pero hindi pa raw umuwi, mga ilang araw na rin ang nakalilipas. Wala rin daw itong alam na isinugod sa ospital ang kapatid nila. Hindi nila matawagan ang cellphone ng tatay nila at wala rin daw balita sa mga kaibigan at katrabaho nito. Saglit na nag-isip si Tata Estong para matulungan ang bunsong kapatid ng mga dalaga. Nagpaalam siya sa dalawa at tinungo ang ospital kung saan dinala ang lalaki. Kailangan niyang kausapin at paliwanagan ang ina para matulungan ang kalagayan ni Simon. Pagkarating sa ospital ay hinanap agad ni Tata Estong kung nasaan si Simon at ang ina nito na si Edna. Itinuro ng nurse ang ER at naroon nga sa labas ang ginang. Nakasubsob ang mukha nito sa mga palad. Kinumusta niya ang ginang at ang anak nitong si Simon. Bahagyang nag-angat ng ulo ang ginang, saka muling sumubsob sa mga palad at bumuhanglit ng iyak. Paulit-ulit na humihingi ng tawad sa anak habang patuloy sa paghagulgul. Hinayaan muna ni Tata Estong na kumalma ang ginang. Nang mapansin niyang humihina ng paghikbi nito, ay saka siya nagtanong tungkol sa nalalaman nitong sanhi ng pagkakasakit ng anak at pagkamatay ng mga lalaki sa pamilya ng asawa nito. Saglit na hindi kumibo ang ginang at nakatitig lang sa pader ng ospital. Ikinuwento nito kung paano niya sinundan ang asawa noong 1 taon sa bahay ng babae na ibinabahay nito. Nahuli niya sa akto na naglalampungan ng asawa at babae sa unit na inuupahan nito para sa babae at kung paano niya pinahiya ang kabit ng asawa niya. Nagawa niya rin itong pagbantaan noon na may mangyayaring hindi maganda kung hindi titigilan ang pamilya nila. Hindi raw nito akalain na ganito ang magiging kapalit ng mga ginawa niya sa kabit ng asawa at pati ang anak na walang kinalaman sa alitan nila ng kabit ay nadamay pa. Wala rin daw makitang sakit ang mga doktor sa test na ginawa sa anak nito. Nag-alok ng tulong si Tata Estong sa ginang. Ipinaliwanag nitong maaaring sumpa ang dumapo sa pamilya nila at hindi yun mawawala hanggat hindi napuputol ang sumpa. Bumakas ang pagkabahala sa mukha ng ginang at saka nakiusap na tulungan siyang pagalingin ang anak. Sabi ni Tata Estong na mapuputol lang ang sumpa kung doon sa naging ugat ng sumpa sisimulan ang gamutan. Pero wala ang asawa nito at hindi nila alam kung saan na nagpunta. Maaari pa rin daw pagalingin ang anak pero hindi doon magtatapos ang sumpa at maaring kumapit sa iba pang kamag-anak na lalaki ng pamilya. Nakiusap ang ginang na pagalingin muna ang anak nito at saka isusunod ang paghahanap sa asawa. Iniuwi nila si Simon sa bahay at doon ito gagamutin ni Tata Estong. Nakatulala lang ang binata at hindi nakakausap ng matino. Hindi ito sumasagot sa mga tanong nila at tila wala ng buhay. Sinusubuan na lang ito ng lugaw at ginagamitan ng dropper para makainom ng tubig. Tila walang lakas ang mga braso at binti para makakilos. Ipinaliwanag ni Tata Estong
ng paglilinis ng sumpa ay ang pagtigil kumain ng kahit anong uri ng karne sa loob ng 3 araw. Ang sabi ng ginang ay ilang araw nang hindi nakakakain ang anak, kaya't sinimulan na ni Tata Estong ang panggagamot sa anak ng ginang. Pinagtulungan nilang linisin ang buong katawan ni Simon. Kinuskus ang bawat sulok ng katawan nito. Noong matiyak na malinis na, ay tubig na may asin ang ginamit ni Tata Estong na pambanlaw dito. Ipinaliwanag niya na 3 araw ay ganun ang gagawin kay Simon. Naging matyaga siya sa paggamot dito araw-araw sa loob ng 3 araw. Sa ika-4 na araw ay langis ng nyug naman ang ipinahid niya sa buong katawan nito at ginawa niya iyon sa loob ng 1 linggo. May kasamang dasal at orasyon ang bawat pagpahid niya ng langis sa buong katawan ng binata. Napansin ng ginang na nagbabago na ang katawan ng anak at unti-unti na itong bumabalik sa dati. Nagkakulay na rin ang pisngi nito at nakakausap na nila ng maayos. Matapos ang pagpapahid ng langis sa ika-7 araw, ay kinakitaan na ng buhay at sigla ang binata. Normal na ang pananalita nito at kilos. Nakakatayo na rin at naigagalaw ng maayos ang katawan. Nakakakain na rin ito ng maigi. Lubos ang pasasalamat ng ginang at ng magkakapatid sa pagtulong na nagawa ni Tata Estong. Ipinaalala niya na hindi pa rin napuputol ang sumpa at magpapatuloy iyon kung hindi magagamot ang ugat ng sumpa. Tinanong ng ginang kung maaari bang maibalik sa pinagmulan ng sumpa dahil hindi tama na nagbuwis ng buhay ang ilang kamag-anak nila nang hindi napaparusahan ang may gawa nito. Sinabi ni Tata Estong na kusang babalik ang sumpa sa oras na magamot ang taong direktang isinumpa o ang asawa mismo noong ginang. Sinabi ng ginang na may hinala siya kung nasaan ang asawang si Dindo at wala rin itong alam sa nangyayari sa pamilya nila. Napansin daw niyang iba ang inaakto ng asawa bago mamatay ang kapatid nito. Palagi raw itong nakatulala at hindi makausap ng maayos. Tinanong ni Tata Estong kung saan posibleng naroon ang asawa ng ginang. Sinabi naman ito na ang hinala niya ay sumama ang asawa sa kabit nito. Alam na raw ng ginang kung saan lumipat ang asawa at ang kabit nito kasama ang ina at kapatid noong babae. Agad nilang pinuntahan ang nasabing bahay. Sa Plaridel tumira ang mga ito at naroon nga ang asawa niya. Parang hindi siya nito kilala nang lumabas ng unit. Wala ring buhay ang pagsasalita nito habang pinapaalis sila. Pinagtawanan naman sila ng kabit nito na si Marisa dahil sa kanya sumama ang lalaki. Napabaling naman ang tingin ni Tata Estong sa ina ng babae. Alam na niya, ito ang may kakayahang sumumpa at manggayuma. Base na rin sa nararamdaman niyang madilim na aura mula rito. Sinabi niya kay Edna na ginayuma ang asawa nito, kaya ganoon ang inaakto ng lalaki. Tumawa naman si Marisa at nagmamaang-maangan. Pero hindi nagpadaig si Tata Estong sa sarkastikong sagot nito. Muling bumaling ang tingin niya sa ina nito at sinabing alam nito na malakas siya. Bumulong sa hangin si Tata Estong habang nakatitig dito. Nilabanan ang kapangyarihan nito. Bahagyang napatas ang matanda at hindi kinaya ang orasyon ni Tata Estong. Bahagyang nahilo ang asawa ni Edna. Tumawag sila ng taxi at nagawa nilang maiuwi si Dindo habang hindi pa ulit ito nakukontrol ng ina ni Marisa. Noong maiuwi si Dindo ay sinimula na ni Tata Estong na gamutin ang gayuma nito upang tuluyang mawala ang kontrol ng ina ni Marisa. Kumuha siya ng dahon ng panauli mula sa tanim saka dinikdik iyon. Inihalo niya ang katas sa tubig saka pinainom kay Dindo. Inihabili niya kay Edna na 1 linggong iinom ang asawa ng katas ng panauli hanggang sa tuluyang mawala ng bisa ang gayumang kumapit dito.
Kasabay ng pag-inom ng katas ay ginawa rin nilang panlinis ng katawan ng asawa ni Edna ang pagbabanlaw ng tubig na may asin sa loob ng 3 araw. Sa ika-4 na araw ay pagbabahid ng langis ng niyog sa katawan nito sa loob ng 2 linggo. Sa huling araw ng pagpapahid ng langis ay nakitaan na ng pagbabago si Dindo. Nakakausap na nila ito. Naikwento na rin nila ang tungkol sa nangyari sa kapatid nito at sa anak. Nakadama ng galit si Dindo kay Marisa at sa ina nito. Hindi nito akalaing magagawa nitong isumpa ang buong angkan nila. Hindi nito mawari kung bakit ang pamilya nila ang ginantihan nito ng sumpa. At hindi siya na nang iwan mismo kay Marisa. Nagawa pa siyang gayumahin nito. Nagsisisi na raw ito sa nagawa sa asawa at sa mga anak nila na nadamay pa ng dahil sa kanyang pambababae. Inabutan ni Tata Estong ng bote si Dindo sa kainutusang ilagay ang 3 pako sa loob at lagyan ng tubig. Inutusan niyang ibulong sa bote ang hiling na layuan na sila ng sumpa at tuluyang gumaling. Kinuha niya na ang bote mula kay Dindo, sa kanya iyon binulungan. Nang matapos iyon ay pinabaon ni Tata Estong ang bote sa likod ng bahay at binuhusan ang pinagbaunan ng bote na may pako bilang alay. Tiniyak niya sa mag-asawa na babalik daw ang sumpa sa pinagmulan nito. Naging maayos na ang mag-anak matapos ang gamutan. Nabalitaan din nilang nagkasakit ng malubha ang ina ni Marisa. Ang sabi ni Tata Estong, walang masamang gawain ang hindi babalikan ng karma. Nakamit na ng mag-anak ang hustisya sa pagkamatay ng mga kaanak nila nang dahil sa sumpa. Isang araw, nagpapahinga si Tata Estong sa bakuran ng inuupahan niyang bahay habang nagbabasa ng mga balita sa dyaryo nang madaanan ng mga mata niya ang isang seksyon na nagsasabing may mga nawawalang turistang kabataan sa bundok ng Makiling. Hindi na bago kay Tata Estong ang tungkol sa mga nawawalang tao sa mga bundok at kagubatan. Bilang albularyo ay alam niyang may ibang mga nilalang na nabubuhay sa mundo bukod pa sa mga tao at hayop dahil nakikita niya sila. Binasa niya ang laman ng artikel at ang kasunod na balita. Natagpuan na raw ang isa sa mga nawawala pero tila wala ito sa sarili. Hindi makausap at nakatulala lang. Hindi masabi ni Tata Estong kung engkanto ba ang may gawa noon o nakaranas ng trauma ang nasabing turista na gawa rin ng tao. Itinupi na niya ang diaryong binabasa. Naalala niyang pupunta pa siya sa bangko mamaya para mag-withdraw ng monthly pension niya. Iyon ang ginagamit niyang pantawid sa pang-araw-araw. Nagpapadala rin ng pera ang anak niyang si Frank. Kahit hindi umuwi ang anak sa Pilipinas, ay regular ito nagpapadala sa kanya at nag-uusap sila paminsan-minsan sa chat para mangumusta. Napabuntong hininga si Tata Estong. Nasanay na siyang wala ang mga anak sa piling niya. Pero naaalala niya ang mga ito palagi. Iniwan siya ng asawa at isinama ang mga anak dahil sa advokasya at pangako niya kapalit ng pagliligtas ng buhay ng kanyang ama. Muli niyang naalala ang mga nangyari. May 35 taon na ang nakaraan. Nagpaalam siya sa asawa na uuwi muna ng Quezon dahil ang kanyang ama ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi nakasama ang kanyang asawa dahil kabuhanan nito sa anak nilang si Timothy. Humihina ang katawan ng kanyang ama dahil sa pagod at walang tigil na panggagamot maging sa karatig bayan. Nais ni Tata Estong na mabilisang mapagaling ang kanyang ama. Kaya nagpasya siyang hanapin ang pulang binhi o ang tinatawag na mutya ng saging. Kukunin niya iyon at ipapalunok sa ama. Makapangyarihan ang mutya ng puso ng saging at kaya nitong palakasin ang katawan ng sinumang lulunok nito. Bukod sa pagkakaroon ng kakaibang lakas, magkakaroon din siya ng kakaibang bilis
at liksi na hindi pangkaraniwan. Magiging matalas din ang paningin nito at makikita ang mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Sinasabi rin na ang lulunok ng binhi ay mauunawaan ang wika ng mga laman lupa, tikbalang at iba pang mga elemento. Magsisilbi ring proteksyon ang pulang binhi laban sa mga nasabing nilalang. Ang kwento ng kanyang lolo ay malalaman daw niyang iyon ang mutya ng puso ng saging kapag nakatapat ito sa 3 bituin sa langit o ang tinatawag na 3 hari at babagsak ang mutya nito sa eksaktong alas 12 ng hating gabi. Habilin ng kanyang lolo na may bantay ang nasabing mutya at hindi ito hahayaang makuha niya iyon. Marami ring ibang nilalang ang magnanais na makuha ang nasabing binhi, kaya't kailangan niyang protektahan iyon kahit nakuha na niya o nalunok pa. Ang karapat-dapat lang ang maaaring maging tagapangalaga ng pulang binhi. Nagbaon siya ng telang puti na gagamitin na pansalo sa mutya at malinis na bote na maaari niyang paglagyan. Nagdala rin siya ng itak at asin na maaaring ipanlaban sa nasabing mga bantay. Saulado na rin niya ang ilang orasyon na pantaboy sa masasamang elemento. Hindi pa siya bihasa sa pagiging albularyo at limitado pa lang ang natututunan niya mula sa kanyang ama. Pero kaya na niyang protektahan ang sarili sa mga engkanto at maligno gamit ang aklat ng orasyon. Saktong alas 6 ng gabi nang nagsimula siyang umakyat sa bundok at hanapin kung nasaan nakatapat ang 3 bituin sa langit. Kailangan niya ng tiyaga at haba ng pasensya para matsyempuhan ang pagbagsak ng binhi ng puso ng saging. Panay tingala niya para hanapin ang 3 bituin na palatandaan kung saan ang posisyon ng mutya. Inabot siya ng hanggang bago mag-alas 12 ng hating gabi, bago niya namataan ang gitnang kagubatan kung saan nakatapat ang nagkikislapang 3 bituin sa langit. Lumawak ang ngiti sa mga labi ni Tata Estong. Lakad-takbo ang kanyang ginawa para makaabot sa pagbagsak ng binhi. Saktong 10 minuto bago pumatak ang alas 12 ay narating niya ang nasabing puno ng saging. Nag-iisa lang ito sa gitna ng malawak na espasyo at tila may nangangalaga rito. Matyaga siyang naghintay na bumuka ang puso ng saging at inabangan ang paglabas ng pulang binhi. Kaya niyang magtiis dahil kailangan iyon ng kanyang ama para manumbalik ang lakas nito at magkaroon ng kakaibang kapangyarihan na makatutulong din sa panggagamot. Sakto alas 12 nang magsimulang bumuka ang puso ng saging at unti-unting lumalabas mula rito ang pulang binhi na upod ng kintab. Nagliliwanag iyon sa gitna ng kadiliman ng kabundukan. Agad niyang kinuha ang malinis na puting tela para iyon ang gamiting pansalo ng binhi. Inilahad niya ang palad na napapatungan ng puting tela at itinapat iyon sa ilalim ng puso ng saging. Saglit lang ay bumagsak na ang binhi sa tela. Agad niya yung binalot saka isinilid sa dalang botelya. Tinakpan niya ang botelya saka isinilid sa bulsa ng jacket na suot niya. Dali-dali siyang tumakbo papalayo sa saging habang wala pang nagpapakitang bantay. Subalit biglang lumitaw sa harapan niya ang isang malaking nilalang na puno ng balahibo ang buong katawan. May mukha ng kabayo at napakataas nito. Isang tikbalang bali ang kaharap niya. Hindi pa roon nagtatapos iyon dahil naglabasan din ang ilan pang engkanto at maligno sa palibot niya. Nakadama man ng pangamba si Tata Estong ay tinibayan niya ang loob para sa ama na nangangailangan ng pulang binhi. Bumulong siya ng orasyon sa hangin, pantaboy sa mga maligno at engkanto. Umihip ang malakas na hangin kasabay ng paglayo ng mga nasabing elemento. Hindi niya itinigil ang pagbigkas ng orasyon habang paunti-unti siyang naglalakad papalayo sa mga ito. Hindi pa siya tuluyang nakakalayo ay biglang sumulpot
ang isang nakakatakot na nilalang na may sungay at itim ang kabuuang anyo. Naisip niyang posibleng iyon na ang sinasabing bantay ng mutya. Nakaamba na itong sumugod sa kanya nang biglang may sumulpot na isang babae na nagliliwanag sa kaputian sa pagitan nila noong nilalang na iyon. Napaatras ang nakakatakot na bantay, maging ang mga nilalang na nakapalibot sa kanya ay isa-isang nagsialisan. Ang babaeng tumulong sa kanya ay may gininto ang mahabang buhok at puting kasuutan na umaabot hanggang sa talampakan. Nagpasalamat siya sa babaeng tumulong sa kanya. Humarap ito sa kanya, saka itinuro ang bulsa ng jacket na suot niya. Napahanga si Tata Estong sa taglay na ganda ng babae. May mahaba itong tenga at asul na mga mata. Sinambit nito na hahayaan ang pulang binhi sa kanya kung mangangako siyang gagamitin iyon sa kabutihan at tutulong na mamamagitan sa mundo ng mga tao at mga engkanto. Marahang tumango si Tata Estong at nangako sa sarili na tutuparin iyon. Kailangan niya ang pulang binhi para pahabain ang buhay ng kanyang ama. Ang ama rin ang gagamit ng binhi at alam niyang gagamitin iyon ng kanyang ama sa paggamot ng mga taong nangangailangan. Hindi na nagpakilala pa ang nasabing mahiwagang babae at agad itong naglaho. Nagmadali naman agad si Tata Estong na makalayo sa lugar bago pa magsibalikan ang mga nilalang na nakaharap niya. Pagkarating sa bahay ay agad niyang tinungo ang silid ng ama at inilabas ang mutya. Sinubukan niyang iabot iyon sa ama para malunok nito ang pulang binhi, pero mariing tumanggi ang ama. Nais nito na siya mismo ang lumunok ng binhi na iyon at gamitin sa pagtulong sa mga nangangailangan. Siya ang naghirap sa pagkuha noon, kaya siya rin ang karapat-dapat na maging tagapangalaga ng pulang binhi. Ayaw sanang pumayag ni Tata Estong pero mapilit ang ama. Nabanggit din niya sa ama ang tungkol sa babaeng napangakuan niya at sinabi nito na kailangan niya iyong tuparin. Ang sabi ng kanyang ama ay panghabang buhay ang pangangalaga sa bato at mawawala lang ito sa oras na pumanaw na rin ang tagapangalaga. Kaya mababaliwala iyon kung ito ang lulunok ng binhi dahil saglit na lang ang ilalagi niya sa mundong ibabaw. Dahil sa kahilingan ng ama na siya ang mangalaga ng binhi ay pumayag na lang din si Tata Estong. Nilunok niya iyon kapalit ng pangakong magiging tagapamagitan ng dalawang mundo. Naramdaman niya kaagad ang kakaibang lakas at liksi sa kanyang katawan matapos niyang lunukin ang mutya ng puso ng saging. Mas naging matalas hindi lang ang kanyang paningin pati na ang pandinig. Marami siyang nadiskubre pagkatapos malunok iyon. Naging mas epektibo rin ang panggagamot niya. Ginamit niya ang nalalaman para mas mapahaba ang buhay ng ama. Iba't ibang halamang gamot at orasyon ang ginamit niya para mapagaling ito at nagawa niya nga iyon. Gumaling ang ama sa sakit nito at muli ring nakabalik sa panggagamot. Sa palagay ni Tata Estong ay tumibay ang mga orasyon dahil sa pulang binhi na nilunok niya. Dama niya ang kapangyarihang nag-iinit na nagmumula sa kalooban niya sa tuwing nanggagamot siya at nagsimula lang iyon noong malunok niya ang mutya ng puso ng saging. At dahil din sa pangakong iyon ay napapadalang ang pag-uwi niya sa kanyang pamilya. Kung minsan ay 2 linggo siyang nawawala sa kanyang pamilya upang manggamot ng mga kinulam, ginayuma o namamaligno. Dumadayo siya sa malalayong lugar para maghanap ng matutulungan. Naging advokasya niya na ang panggagamot at hindi iyon naunawaan ng kanyang asawa. Ayaw nitong sumama sa kanya kapag nais niyang dumayo sa malalayong lugar na nababalitaan niyang may mga biktima ng kulam, maligno o engkanto. Nauunawaan niya ang asawa at alam niya ang pagkukulang niya bilang haligi ng tahanan. Subalit hindi niya maaring talikuran ang ipinangako sa mahiwagang babae at sa ama.
Nagbalik sa kasalukuyan ang isip ni Tata Estong. Sinipat niya ang orasang pambisig. May kaunti pa siyang oras para magbasa ng dyaryo. Binuklat niya uli iyon at binasa ang kasunod na balita. May namataan daw na aswang sa lugar nila sa Malolos at may biktima na raw iyon. Bahagyang nag-alala si Tata Estong. Walang laban ang mga ordinaryong tao sa mga nilalang na pumapas lang at kumakain ng laman at dugo ng tao. Sino ba ang makakalaban sa mabibilis, malalakas at nagpapalit anyo, lumilipad at may matatalas ng ngipin at kuko? Muli niyang itinupi ang dyaryo para maghanda na sa paglabas patungong bangko. Nilakad niya na lang mula sa inuupahang bahay hanggang sa bangko. Mga 20 minuto rin naman bago niya iyon narating. Hindi siya nahapo o anuman dahil sa taglay niyang kakaibang lakas mula sa pulang binhi. Medyo may edad na siya pero ang kilos niya ay tulad pa rin noong kabataan niya. Maging ang itsura niya ay napagkakamalan pa rin nasa 50 lang. Pagkatapos mag-withdraw ay dumiretso na siya sa grocery para mamili ng pagkaing stock sa kanyang bahay. Habang namimili ng mga bibilhin at naglalagay sa pushcart, ay namataan niya ang isang lalaki na inaalalayan ng 2 babae. Tila tulala iyon at sa kawalan nakatingin habang sumusunod lang sa paggabay ng 2 kasama nito. Hindi maiwasan ni Tata Estong ang pagiging ususero, kaya't nang malapit na siya sa mga ito, ay tinanong niya ang isa kung napaano ang kasama nila. Hindi naman nag-atubili ang isa sa 2 na may edad na babae na sagutin ang tanong niya. Anak niya raw ang lalaking iyon at yun ang napabalita na isa sa survivor sa mga nawawalang turista sa bundok ng Makiling. May 2 pa raw itong kasamahan na hindi pa rin nakikita. Normal naman daw iyon bago ang pagkawala sa hiking nila. Pero natagpo ang tulala at hanggang ngayon ay ganoon pa rin ito. Hindi raw masabi ng mga espesyalista kung ano raw ang nangyari rito at ano ang naging ugat ng trauma. Sumagot si Tata Estong na hindi trauma ang naging sanhi ng pagkawala ng wisyo ng anak niya, kung hindi na paglaruan ng mga laman lupa. Napaantanda ang ginang at ang kasama nitong babae. Sabi nitong may duda nga siya noong una kung ano ang nangyari sa anak, pero wala silang mahanap na totoong albularyo at hindi sila peperahan lang. Nagpakilala si Tata Estong na isang albularyo at nag-alok ng tulong na gagamutin ang anak nito. Nagsabi rin siya na hindi naman siya naniningil ng kabayaran. Ang tinatanggap nilang nakapalit ay maaring pagkain o mga halaman na magagamit niya rin sa panggagamot. Nagkatinginan ang 2 babae. May pagdududa man ay nais nilang sunggaban ang alok ni Tata Estong. Pumayag ang mga ito at sumama sa inuupahan niya. Inayos niya ang mga gamit sa panggagamot. Saka pinahiga sa kama ang binatang tulala pa rin. Sinimulan pahiran ni Tata Estong ng espesyal na langis na may sangkap ng lugway ng seahorse, gagaw at salindugo. Bumulong sa hangin si Tata Estong habang patuloy sa pagpahid ng langis sa katawan ng binata. Pagkatapos ay pinahira ng pakrus sa gitna ng noo nito. Itinapat ni Tata Estong ang palad doon, saka umusan lang mataimtim na panalangin sa salitang Latin. Saglit pa ang lumipas ay tila nanumbalik ang wisyo ng binata. Tinawag nito ang ina at ang pangalan ng kapatid. Halos maiyak sa tuwa ang mga kaanak nito dahil sa wakas ay bumalik na sa normal ang binata. Lubos ang pasasalamat ng mag-ina sa kanya, subalit humingi rin ito ng tulong para mahanap ang 2 pang kasama nito na hindi pa rin nakikita hanggang sa ngayon. Pumayag si Tata Estong na sumama sa Makiling para hanapin ang 2 pang nawawalang kasamahan ng mga nag-hiking. Kinabukasan ay bumiyahe sila kasama ang binatang si Alex na napagaling niya at ang 2 kasama pa nito
na naunang nakita ng mga rescuers. Normal ang mga ito at walang pinapakitang senyales na namatanda o naingkanto. May kasama rin silang ilang guide na taga roon sa Makiling. Pagkarating sa Makiling ay sinimulan agad nila ang paghahanap sa mga nawawala pa. Si Tata Estong ang nangunguna sa pag-akyat. Nilingalingan ni Tata Estong ang paligid at ginamit ang kakayahang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao para mahanap ang dalawa pang nawawala. Itinuro sa kanya ng mga mabubuting engkanto ang daan patungo sa dalawang nawawala pang turista. Mahaba-haba rin ang inakyat nila bago nahanap ang masukal na parte kung saan nakaupo sa batuhan ang dalawang lalaking turistang nawawala. Maayos pa rin ang itsura ng mga ito at hindi halatang 1 linggo na silang nawawala. Nagmamadaling tinakbo ni Alex ang dalawang kasama at niyugyug ang mga iyon pero walang mga sagot. Tulad ni Alex ay tulala rin ang mga ito na nakatitig lang sa kawalan. Inalalayan nila ito pababa ng bundok. Nagsabi si Tata Estong na kailangan nila ng matutuluyan pansamantala para magamot niya ang mga ito. May dala siyang espesyal na langis para sa dalawang turista. Alam niyang posibleng ganoon din ang nangyari sa mga ito, kaya nagdala na siya ng langis para magamot ang mga iyon. Tumuloy sila sa isang resort para doon gamutin ang dalawa. Pinahira ni Tata Estong ng langis ang dalawa sa kaumusan ng orasyon para gisingin ang mga diwa nito. Inabot din ng mahigit 1 oras bago tumalab ang orasyon at maibalik sa normal ang dalawang turista. Ibinili ni Tata Estong kay Alex at sa mga kasamahan nito na mag-ingat sa susunod na hiking nila at tiyaking hindi sila makakagambala ng mga nilalang sa kagubatan at bundok para hindi na maulit pa ang iligaw sila ng mga engkanto. Pagkatapos ng gamutan ay bumalik na sila sa Malolos. Pagod si Tata Estong sa ginawang pagtulong sa mga kabataang iyon, pero masaya siya na nakatulong sa sarili niyang pamamaraan. Samantala, sa isang banda, natutulog si Mrs. Antonia nang marinig ang anak niya na si Jepoy na humihiyaw sa sakit. Agad siyang napatakbo sa silid nito at nakita niyang namimilipit ito habang hawak ang tiyan. Hindi malaman ni Mrs. Antonia kung ano ang gagawin. Tinawag niya ang pangalan ng asawang si Temyong na mahimbing pa rin ang pagkakatulog at walang muwang sa nangyayari sa anak. Pupungas-pungas pa ito ng mata habang papasok sa silid ng anak. Nataranta ito nang biglang sumuka si Jepoy ng mga insekto. Nagtitili naman sa pandidiri at takot si Mrs. Antonia. Dali-dali silang nagpatawag ng albularyo para ipagamot ang anak. Maghapon itong inasikaso ng albularyo at pansamantalang tumigil ang pagsusuka ng bata pero hindi pa rin nawawala ang pananakit ng tiyan. Ang sabi ng albularyo ay matinding barang ang tumama sa anak nila at kailangan nilang humanap ng mas mahusay na albularyo na kayang labanan ang ganoon kalakas na mambabarang na may gawa noon sa kanilang anak. Tinanong din ng albularyo kung may nakaalitan sila at nagkaroon ng matinding galit, kaya humantong ang galit sa pambabarang sa kanilang anak. Natahimik si Mrs. Antonia at lumipad ang isip sa mga nangyari nitong nakaraang buwan. Sa Malolos na ninirahan sina Mrs. Antonia Barameda, isang matapobreng kasera ng paupahan. Sa kabila ng yaman na taglay, ay kilala sa pagiging mapanlait at marahas sa kanyang mga umuupa. Ayaw na ayaw niyang nahuhuli kahit isang araw ang pagbabayad ng mga nangungupahan sa kanya. Ang katwiran niya ay hindi dapat nahuhuli ang umuupa sa bayad dahil obligasyon nila iyon at alam nila ang due date nila. Kaya kailangan may nakahandang pambayad sa araw ng due date. Ang tingin niya sa mga nangungupahan na nadidelayed ng bayad ay balasubas, mapang-abuso
at walang karapatang tumira sa unit niya. Binibigyan niya ng ultimatum na 1 linggo para sa huling kabayaran pagkatapos talakan at ipahiya sa ibang nangungupahan. Kapag hindi nakakabayad ang umuupa, ay pinapadlock nito ang pinto ng unit. Kung nagkataong wala roon ang umuupa, ay otomatikong wala na itong matitirhan at matutubos lang ang mga gamit sa unit kapag nakabayad na ng atraso nila sa upa. Saktong nagpapalayas ito ng umuupa nang dumating ang gustong mangupahan sa bakanting unit niya na si Eric, na nag-i-inquire ng paupahan sa social media post niya. Nag-aalburuto si Mrs. Antonia ng mga oras na iyon dahil sa isang nangungupahan ang hindi nakabayad ng renta at tinatalakan ito sa tapat ng inuupahan nito habang nanonood ang mga kapitbahay. Pagkatapos talakan ng umuupa ay saka nito inasikaso ang dumating na nag-i-inquire na gusto ring umupa ng unit. Noong una ay maayos itong magbayad pero umabot din sa punto na nadidelay ito sa pagbabayad at ang palusot nito ay nawalan daw ng trabaho. Hindi niya iyon pinayagan at pinadlak ang bahay nito. Nagkaroon ng aberya at naaksidente ang ina nito kaya siya ang sinisisi. Pinagbantaan pa siya nito at sinasabing kakarmahin. Bumalik sa kasalukuyan ang isip ni Mrs. Antonia at sinabing mukhang kilala niya ang may gawa ng pambabarang sa anak niya. Ipinahanap niya iyon at kinasuhan sa barangay. Samantala, kasalukuyang nakapwesto si Eric sa bagong nilipatang kumpanya nang muling maalala ang mga nangyari nitong nakaraang buwan. Naabutan ni Eric na tinatalakan ng landlady ang umuupa sa apartment nito. Nagdalawang isip si Eric kung tutuloy pa siya sa pagtatanong ng paupahan o hindi na dahil sa nakita niya. Pero kailangan nila makalipat agad ng bahay na mas malapit sa kanyang pagtatrabahuan para makatipid sa pamasahe. Sa Malolo siya na-reassign ng agency bilang security guard sa candy factory, samantalang sa apalit siya nangungupahan noon. Itong paupahan lang ni Mrs. Antonia ang bakante na mura at sakto sa kanilang mag-ina at kapatid. Hinintay niyang matapos ang kaguluhan ng kasera at nang pinapalayas sa paupahan bago niya nilapitan ang may-ari. Pinukaw niya ang atensyon nito saka nagtanong kung bakante pa ang unit sa dulo. Mahabang ngiti ang sumilay sa mga labi ng kasera. Pinakita sa kanya agad ang silid at nagustuhan niya iyon kaya kinuha niya na kaagad at nagbayad ng down payment. Paalis na siya noon nang biglang sumulpot ang kaninang lalaking kasagutan noong kasera. Dinuduro-duro ang landlady at sinasabing darating ang karma nito at damay ang buong pamilya. Tumawa lang si Mrs. Antonia sa kasininghalan ang pinalayas na umuupa. Tinawag nito ang security ng compound para palabasin ang dating nangungupahan. Walang nagawa ang lalaki at napilitan itong lumabas ng compound, pero hindi ito tumigil sa pagsisigaw at pagmumura. Nagpaalam na siya sa landlady para umuwi at asikasuhin ang paglipat nilang mag-anak sa darating na linggo. Habang naglalakad patungong sakayan, ay nadaanan ni Eric ang isang munting bahay na may munting bakuran at napupuno iyon ng tanim na halaman at ilang bulaklak. May matandang lalaki na nagdidilig doon ng mga tanim. Tumingin ito sa kanya. Bahagya siyang tumango bilang pagbati rito na ginantihan naman ng matanda. Nakalipat si Eric kasama ang ina at kapatid na si Krisa. Naging maayos naman ang pagtira nila sa bagong inuupahan. Ilang buwan silang nanirahan sa apartment na iyon nang walang nagiging aberya maliban sa talak ng landlady sa mga nangungupahan doon na hindi nakakabayad ng renta sa tamang araw. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang pinalitan ng factory ang mga security guard mula sa ibang agency. Nawalan si Eric ng trabaho at wala pang balita sa agency niya kung saan sila ililipat ng kumpanya.
Na-delay ang bayad ni Eric sa paupahan, kaya't nakatikim rin siya ng maaanghang na salita mula kay Mrs. Antonia. Kakamot-kamot pa ito ng leeg na tinutubuan ng maraming maliliit na butlig habang nilalait-lait siya. Saktong ikalawang buwan nang tawagan siya ng agency at sinabihang may bago na siyang papasukan sa Plaridel. Isang sakay lang iyon mula sa inuupahan, kaya't natuwa siya sa bagong nilipatan. Nag-report siya agad kinabukasan sa bagong papasukan. Pag-uwi niya ng bahay ay nakapadlock na ang bahay nila at wala roon ang kanyang ina. Ang kapatid lang na si Krisa ang naroon at umiiyak habang nakaupo sa labas ng pinto. Pinadlock na daw ng landlady nila ang bahay dahil hindi sila nakakabayad ng upa, maging kuryente at tubig nila ay nakadisconnection na. Umalis daw ang inay nila para humanap ng mahihiramang pera sa mga kamag-anak nila sa Pampanga. Kinausap niya ang kasera para buksan ang pinto ng bahay at nangakong magbabayad kinabukasan, pero ayaw sila nitong pagbigyan, kaya sa labas ng bahay sila nakatambay. Inabot na ng gabi pero hindi pa rin nakakabalik ang ina ni Eric at ikinagulat nila ang balitang natanggap mula sa tiyahin. Nasagasaan daw ang inay nila habang papatawid noong papauwi na. Nasa ospital daw ito sa kasalukuyan. Tinungo nilang magkapatid ang ospital. Sa awa ng Diyos ay ligtas ang ina, pero paralisado ang kalahati ng katawan nito at kailangan pang dumaan sa therapy para makalakad muli. Mabuti na lang at sinagot na nakasagasa ang bill ng ospital at nag-abot ito ng kaunting halaga para hindi na sila humantong pa sa korte. Tinanggap iyon ni Eric dahil kailangan din talaga nila ng pera. Ayaw na niyang manatili pa sa paupahan ni Mrs. Antonia na ubod ng sama ng ugali. Pagkalabas sa ospital ng inay nila ay dumiretso na sila sa apartment ni Mrs. Antonia. Nagbayad sila ng atrasong 2 buwan, saka nagpaalam na aalis na sila doon sa oras na makahanap ng malilipatan. Kakamot-kamot si Mrs. Antonia sa braso at leeg nito habang sinasabihan silang lumayas na agad. Sinabihan ito ni Eric na darating ang araw na pagsisisihan nito ang kasamaan ng ugali. Naghanap agad si Eric ng apartment at nakakita siya sa hindi kalayuan sa kasalukuyang apartment. Malapit iyon sa bahay ng matandang lalaki na ang pangalan ay Tata Estong. Mabait ito at magiliw sa kanilang magkapatid. Nalaman din nila mula sa kapitbahay na isa raw itong mahusay na albularyo. Mas maayos ang pagtira nila sa bagong inupahan at mabait ang landlady. Nasa ganoon siya pag-iisip nang may kumalabit sa kanya na empleyado ng factory. May mga naghahanap daw sa kanya ng barangay tanod sa labas. Nilabas niya iyon sa kakunot noong hinarap ang kasama ng mga tanod, si Mrs. Antonia. Dinuro-duro siya nito saka pinagmumura. Pinagbintangan siyang pinabarang ang anak nito. Dinala siya sa barangay para i-interrogate. Sabi ni Eric na wala siyang kinalaman sa pagkakaroon ng sakit ng anak ni Mrs. Antonia. At kung sakali mang totoo na nabarang ang anak nito, ay hindi lang siya ang dapat na imbestigahan. Kung hindi lahat ng nangungupahan sa apartment nito. Ipinaliwanag ni Eric na sobrang sama ng ugali ng landlady na iyan at lahat ng umuupa rito ay tinatalakan at nilalait mula ulo hanggang paa. Palagi itong may kaaway, hindi lang mga umuupa, kung hindi pati ang mga nagdi-deliver ng mga online na order niya. Hindi nagpapatalo si Mrs. Antonia at pinagpipilitang si Eric ang nagpabarang sa anak nito at inuutusan siyang alisin ang barang na ginawa niya. Inulit ni Eric na wala siyang kinalaman sa nangyayari sa anak nito. Sinabi ni Mrs. Antonia na ididemanda siya nito kung hindi niya aalisin ang barang na ikinabit sa anak nito. Natawa si Eric at tinanong ang ginang kung anong kaso naman ang isasampalaban sa kanya. Pambabarang? Pinayuhan nito si Mrs. Antonia na hanapin ang totoong may gawa noon sa anak nito
at huwag basta-bastang nambibintang nang walang ebidensya. Maging ang ilang tao sa barangay ay natatawa sa pinagtatalunan nilang pambabarang. Sinabi ng barangay captain kay Mrs. Antonia na walang maikakaso para sa pambabarang. Ayaw sanang tulungan ni Eric ang landlady na may masamang ugali, pero naaawa siya sa anak nito. Kilala niya iyon na palaging masayang bumabati sa mga umuupa sa apartment nila. Malayong malayo ang ugali kay Mrs. Antonia. Ipinayo ni Eric sa landlady na puntahan si Tata Estong, iyong albularyo na nakatira malapit sa bagong apartment na inuupahan niya. Magaling iyon at kayang tanggalin ang barang sa anak nito. Saglit na natahimik si Mrs. Antonia at pinag-isipan ang sinabi ni Eric. Maya-maya ay nagpasama ito sa bahay ng albularyo. Napabugan ng hangin si Eric. Ayaw na niyang madawit pa sa gulo ng landlading iyon. Pero gusto niya ring tigilan na siya nito sa pagbibintang na siya ang may gawa ng barang sa anak nito. Sinamahan niya ang landlady kay Tata Estong at hiningi ang tulong ng albularyo. Ikinuwento niya rito ang mga nangyari at humihingi siya ng tulong na malinis ang kanyang pangalan. Sinabi ni Tata Estong na babalik ang barang sa may likha noon, kaya malalaman nila kung si Eric nga ang may gawa ng pambabarang o hindi. Dinala nila si Tata Estong sa bahay ni na Mrs. Antonia. Dala ni Tata Estong ang tampipi na naglalaman ng iba't ibang halamang gamot at langis. Sinimula ni Tata Estong ang panggagamot sa bata. Nagpakulo siya ng itim na luya, saka iyon ipinainom sa namumutlang bata. Nagpahingi rin siya ng malaking planggana na magkakasya ang katawan ng 9 na taong gulang na bata. Pagkatapos ay nagpalaga rin ng dahon ng lubigan si Tata Estong sa ama ng bata. Noong mapakuluan at mapalamig ang pinaglagaan, ay ibinuhos iyon sa planggana at doon inilapag ang bata. Inutusan niya si Mrs. Antonia na basa-basain ang buong katawan ng anak na hindi nakalubog at tiyaking mahuhugasan ng pinaglagaan ang buong katawan ng bata. Sinunod ni Mrs. Antonia ang mga habili ni Tata Estong. Habang ginagawa ni Mrs. Antonia iyon ay napansin din ni Tata Estong ang mga butlig sa katawan ng ginang. Tinanong ng albularyo kung ano ang nararamdaman nito. Ang sinabi ng ginang na makati ang buong katawan niya. Sinabi ni Tata Estong na mukhang hindi lang ang anak nito ang tinamaan ng barang, pati na rin siya. Sa tingin daw ni Tata Estong, mahinang barang ang ginamit para mabagal ang progreso, kaya hindi napapansin ni Mrs. Antonia. Ipinayo niya rito na maligo rin ng pinaglagaan ng lubigan at uminom ng katas ng itim na luya para maalis ang dumapong kulam dito. Ginawa naman iyon ng ginang kasabay ng pagbababad din ng anak sa halamang gamot. Nilingon ni Tata Estong ang asawa nito at sinabihan ding maglunoy sa pinaglagaan ng lubigan dahil posibleng buong pamilya nila ang may tama ng barang at kulam. Sinunod naman ng lalaki ang payo ng albularyo dahil sa takot na sumuka rin siya ng mga insekto. Sinabi ni Tata Estong na umusal siya ng orasyon na makakapagpabalik ng barang at kulam sa may likha noon. Pinagmasdan nito si Eric at sinabi ni Mrs. Antonia na walang nangyayari rito. Kaya tiyak niyang hindi ang binata ang may gawa ng barang at kulam sa kanila. Pagkatapos ng gamutan ay binigyan ni Tata Estong ng payo si Mrs. Antonia na baguhin na nito ang pakikitungo sa ibang tao, lalo na sa mga nangungupahan sa apartment niya, kung ayaw niyang muling maulit ang ganoong pangyayari. Sinabihan din nito ang ginang na humingi ng tawad sa mga napakitaan nito ng hindi magandang ugali. Tumango ang landlady at nangakong pipiliting magbago para sa ikatatahimik ng pamilya niya. Humingi ito ng tawad kay Eric at sa nangyari sa ina nito. Sinabi ng binata na tapos na iyon at hindi naman siya mapagtanim ng galit sa kapwa. Saglit na natahimik si Eric at nag-isip
Saka pinaalala iyong lalaking naabutan niyang kaaway ni Mrs. Antonia noong araw na nag-inquire siya rito. Nagbanta kasi iyon nakakarmahin ang buong pamilya ng landlady. Biglang naalala ni Mrs. Antonia iyong lalaki. Ipapahanap niya daw para magkaayos sila at magkapatawaran. Ayaw na raw niyang maulit pa sa anak iyong pambabarang dito. Nagpaalam na sina Tata Estong at Eric kina Mrs. Antonia na aalis na. Babalik na lang ang albularyo sa susunod na araw para tignan ang kalagayan ng bata. Kinabukasan ay hinanap ni Mrs. Antonia at ng asawa nito ang nilipatang bahay ng dating nangungupahan sa kanila na posibleng may likha ng pambabarang, si Henry. Nahanap nila ito sa Obando, kung saan naninirahan sa isang maliit na kubo malapit sa isdaan. Kinausap ito ng masinsinan ni Mrs. Antonia at humingi ng kapatawaran sa nagawa nito. Naging matigas ang lalaki at sinabing karma nila iyon dahil masama ang ugali nila. Habang nagsasalita ito ay panay ang kamot sa buong katawan at hinahaplos ang tiyan. Napapangiwi rin ito sa hindi malamang dahilan. Napansin iyon ni Mrs. Antonia at sinabing bumabalik rito ang barang na ikinapit nito sa anak. Namutla ang lalaki sa narinig. Maya-maya ay nagsimulang sumuka ng insekto at mga uod. Umiyak ito at nagsabi na bakit siya ang binabalikan ng barang at hindi na natili sa mga masasamang tao katulad ni Mrs. Antonia. Sinabi ng ginang na nagsisisi na ito sa nagawa sa mga nangungupahan sa kanya. Pero hindi tama na idamay ang kanyang anak na walang muwang, kaya karma rin ang bumalik sa kanya. Subalit sinabi ng ginang na susubukan niyang magbagong buhay, kaya't hihingin niya rin ang tulong ng albularyo na nagpagaling sa anak niya para pagalingin din si Henry. Tinawagan nila si Tata Estong para sumunod sa Obando at tulungan din ang lalaking nabalikan ng barang. Pumayag naman ang albularyo at nagtungo ito sa kubo ni Henry para tulungang gumaling. Binigyan niya ito ng pamahid na langis, pangkontra sa balik kulam at pinainom ng katas ng itim na luya. Umusal din ng orasyon si Tata Estong at nagkrus ng langis sa noo ni Henry. Hinang-hina pa si Henry buhat sa pagsusuka ng mga insekto. Gusto niya raw ng tahimik na buhay, kaya't pinapatawad niya na rin ang ginang. Natutunan niyang mambarang pero hindi pa siya marunong mag-alis noon. Kaya't nagpapasalamat siya kay Tata Estong sa paggamot nito sa kabila ng nagawa niya sa paslit na walang laban. Marahang tumango ang lalaki at muling humingi ng tawad kina Mrs. Antonia. Pagkatapos magkapatawaran ay nagpaalam na sina Mrs. Antonia, asawa nito at si Tata Estong. Maluwag na ang dibdib na tila naalisan ng nakadagan doon. Pagkabalik sa kanyang tahanan ay patuloy na namuhay ng simple si Tata Estong at iginugol ang oras niya sa panggagamot o di kaya sa pagtatanim ng mga halamang gamot na ginagamit niya rin sa kanyang mga nagiging pasyente. Wakas. Naway inyong nagustuhan ang kwentong handog ko sa inyo sa araw na ito tungkol sa mga naging karanasan ni Tata Estong. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson,
Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.